mga sikat pa. Andyan sa kapitbahay natin yan, ganun na ang nangyayari. So tayo bilang Kristiyano, nalulungkot tayo. Pero yung sabihin nilang tanggapin natin ang ganung kalagayan, palagay ko, mali po yun. Kasi ito ay lumalabag sa natural creation ng ating Panginoon Diyos. Kaya mababasa ninyo sa aklat ng Genesis doon sa panahon ni Lot. Panahon ni Lot, diba? Gustong-gusto ng mga lalaki, yung mga anghel, gusto nila magkapag-sex. Hindi po mga bakla po yung mga lalaki. Ang tawag sa mga lalaki, yung mga karnal. Nagsawa sa ganito, lilipat po sa ganito. And I think that is the greatest mistake na magagawa ng isang tao. Marami rin akong kakilala mga kapatid, dati playboy siya. Diba? Tapos nagsawa siya sa babae, nanlalaki na ngayon siya. Meron naman ang gagandang babae, nagsawa na sa lalaki ng mga babae niya. Is that allowed mga kapatid? Actually, dito makikita natin, kapag nagkaganyan, ang sabi rito, wala ka nang magagawa, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang masasamang pita. Tingnan mo, women, they change the natural use in that which is against nature. Makita niyo. Verse, tingnan mo tayo. Lalaki naman yan. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust. Yun po yung lust na tinatawag. One toward another, men with men working that is unseemly, hindi karapat-dapat, at tinanggap nila, receiving in themselves the recompense of their error. Error po yun. Please must be. Mabigat itong tinatalakay namin. May anak ng ganyan. Diba? May boyfriend pa nga. So I keep on praying na maayos siya doon. Dahil bandang huli, magsisisihan talaga nila. Kaya nga lumaganap yung sakit na AIDS. That is a sexual transfer. At karamihan, nagtatransfer, puro mga bakla ang pinanggalingan. Inirerespeto natin sila bilang tao, pero yung ginagawa nila hindi dapat. At ako bilang pastor, alam ko hindi nila ako pakikinggan. Tanggap ko na yun sa sarili ko. Pero sinasabi, alam mo, ang pagkatao ko talaga hindi ako pinakikinggan. Tanggap ko na yun. Pero nung nabasa ko sa Isaiah 53, who shall believe in our report? Ay, talaga palang gano'n. Pagdating na sa Panginoon Diyos katotohanan, wala talaga na gusto makinig sa iyo. Kasi sa isip nila, naka-embed nito na sila ng dapat nilang paniwalaan. Everybody say amen. Nako, tingnan naman natin ang epekto. Sapagkat ayaw nilang pumilala sa Diyos, verse 28, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip. Hindi po tayo nagsabi niya. Ang sinabi niya, masamang pag-iisip at mga ditong paknaasan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila'y masisiksik, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, ang dami, walang kapuntangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatalang kasamaan, mga suwain sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumigap sa kapwa. Verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayon may patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. That they which commit such things are worthy of death, not only they do the same, but have pleasure in them that do them. Brothers and sisters, ang inaharap natin challenge sa ngayon, noon pa ganyan na. Problema na po yan. At ako na mismo magsasabi, bibihira ko nagsusurvive. Makikita nyo sa church natin, umuunti tayo, wala naman ang magawa. Ang trabaho
lang, i-train as a sheep. Pero pag hindi nyo na kaya, may problema kayo. Kailangan malusutan natin ang lahat ng ito, mga kapatid. At hindi ko sinasabi na hindi ito pwedeng dumaan sa atin. Lahat tayo dadaan sa mga tuksong ganito. But we have to survive. Kailangan lampasan mo lang. Kasi ang isipin natin, hindi ito ang tunay nating buhay. Amen. Pag lumipas na tayo sa buhay na ito, tandaan natin, meron tayong Diyos na kakarating. At ang bawat ginawa natin, nakalista po yun. At kakatulad tayo ng Panginoong Diyos. Yun ang mabigat. Maganda na rin sinabi, ang sino bang nanagpala sa Panginoon hindi nahatulan? Kasi, naipagsisi mo na eh. Paano yung mga taong hindi nga nakapagsisi? At yung sinasabi na natin, parang mga binding na hulog sa may damuhan, di ba, tumubo sila, tapos tumubo rin yung damo. Hindi pala pwedeng tagpasin yung damo, yung hadang, kundi sa bandang huli, tatakpasin kayo pare-pareho, iiwala yung bini, iiwala yung damo. Kung natalo ka ng damo, anong mangyayari sa buhay? Ito ang panahon, mga kapatid, na tatagan natin ang ating mga sarili. Kaya nga, sabi nga, ano kaya magsiservice tayo? Ang alam ko, basta pwede. Pag hindi, wala na tayo magagawa. Dahil ako nila darating ang time, hindi na tayo magkikita-kita muli. Pero buhay tayo. Yun ang mabigat. Pag ito pinagbawal na, wala tayong magagawa. Pag ang Antikristo inarya na, wala tayong magagawa. Dapat nga, mag-rapture na kayo. Sabi nyo, hindi, mag-rapture na lang, pastor. Maganda ka sana kung gano'n eh. Kunin ka na bago yung ganyan. Kung hindi, wala nakakalam po anong mangyari. May printed pa kayo sinasabi. Maganda yun, hindi ka na maghihirap, pero walang nakakaalam eh. Sa oras at kung ano pa man. Kaya nasabi rito mga kapatid, nalalaman nila na ang utos ng Diyos na dapat ang mamatay, yung mabigat. Ang talagang ano nito is death, worthy of death. Kaya lang ang problema mga kapatid, wala lang sa kanila yun, sige na ng sige. Kahapon niya may bisita mo inaantay pag ganun ko, nag-iinom mo. Pastor! Sabi ko, nandiyan na naman kayo. Pero alam nila, Pastor, birthday ko niyan, happy birthday ko lang. Kayo na lang. Tinanong ko yung isa, pati kami. Hindi ko na kaya, sabi. Pero kung kaya mo, yung ka pa. Kaya sabi ko minsan, pag ako nandun sa may, sabi, naaawa ko kasi, isang araw, mga mamatay sila. No? Dapat man tayo mamamatay. Pero nakakaawa lang mga kapatid, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila pwedeng sisihin na hindi ko sila sinabihan. Ang tagal ng sinasabihan, kaya lang talagang tama yung sinabi ng Bible, meron silang sariling mga panuntunan. Meron silang sariling mga gustong gawin sa sarili. At nasisiyahan sila doon. Plus yung influensya ng media, influensya ng kapitbahay, influensya ng lahat mga kapatid. Noong nakaraan nga, nagkaroon naman kami ng seminar about batas. Kasi siya katanong ng batas, si abogado nakikipag-usap sa amin. Nagsasabi sila ng mga bagay, sabi nila. Ito ang patutuwa na sabi nila. Dapat sa 2,500 na tao, mayroong isang abogado sa amin. Pero sa Pilipinas, walang gano'n. Nakakunti ng abogado. Sa madaling salita, kapag nagkasala ka, sabi nila, bago ka dumating sa husgado, di ba kinukulong muna? Bago ka, harapin. Di, tagal mo na, nakakulong ka, wala pa wala pang kaso. Di ba bubulok ka na lang doon? Sabi. Pero kahit gano'n, hindi rin natatakot ang mga tao sa ngayon. Hindi sila natakot pumatay, magpagkagulo, gano'n. Sabi. Tapos na pag-usapan namin sa utang. Doon ako natatakot. Sabi ng abogado. Ako? Abogado, babae. Sinangako ko sa sarili ko, hindi na ako magpapautang. Kasi yung pagpapautang, nakakasira ng pagkatao, nakakasira na samahan, sabi nila. May punto siya. Sabi mo lang sa abogado, kung sakali mo magpapautang kayo, sabi nila, ilista ninyo.
Kahit sa palarado na sigarilyo, ilista mo. Kung kailan siya nangutang, magkano yung utang, kailan niya babayaran, at pirma. Sabi niya, may 4 na bagay, 5 bagay sinabi. Dahil pagdating ng panahon, tingnan niyo sabi nila, pagdating ng panahon na magkaroon kayo ng kaso, magkaroon kayo ng sigilan, ng sama ng loob, meron kang ipapakita ng ebidensya. So nakatingin na ako mga sabi ko, ganyan ang ginagawa sa sanlibutan. Amen. Ganyan ang ginagawa sa sanlibutan. Lahat dapat merong ebidensya. May ebidensya may ipapakita para malaman kung sino ang tama at mali. Brothers and sisters, dumating sa punto ko na ang pinag-aaralan ngayon ay yung batas ng Diyos at ang batas ng tao at papatupad mga kapatid. Ang nakita ko lang sa batas ng tao may bias. May konting bias yan. Kung magaling kang magtanggol, maaaring marsyoto ka. Pero ang nakita sa batas ng Diyos, hindi ka pwedeng lumusot sa Panginoong Diyos. Sapagkat hindi mo na yun sinusulat sa palara ang record na may utang ka. Pero hindi iniisip ng mga tao na lahat ng ginagawa natin nakalista sa listahan ng Panginoong Diyos. At isang araw, bubuksan yun. Di ba sabi, bubuksan ang aklat ng buhay, titingnan mo lahat ng ginawa mo, at doon ka hatulan. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay sa kamatayan walang hanggan. Magkamisan, alam na nila na hindi sila sa buhay na walang hanggan, pero tuwan-tuwa pa rin sila sa paggawa ng masama. Ang tanging ko na lang bibitawan sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil ako mismo personal, hindi ko pwedeng sabihin napakabait ko, napakarunong ko, ang dami kong atraso sa buhay sa mundong ito, mga kapatid. Pero dahil na meron tayo tinatawag na grace, nahawag lang sa atin ang Panginoon Diyos, kaya tayo natin ito. Kaya encourage yung sa'yo kahit anong mangyari, tuloy lang po tayo, amen. Tuloy lang po tayo. Dahil walang ibang magliligtas sa atin. Ang sarili natin hindi rin. Ang pamilya natin hindi rin. Ang tanging magliligtas sa atin ay ang ating Panginoon Diyos. At sana makaharap tayo, mga kapatid. Kita nyo rito, mga kapatid, ang sinabi. Dahil sa kawalang-hiyan ng mga tao ng mga panahon, hinayaan na sila na. Ay, di po ba ang Diyos ay pag-ibig? Ang Diyos ka rin pag-ibig doon sa gustong makarinig, gustong tumingin. Kaya nga, ano ang batas ay nakasulat naman? Yung salitang hear, pakinggan ninyo. Ang sino nang makikinig sa salita ng Diyos, yun ang may pag-asang maligtas. Kung makikinggan mo. Sa daigdig na ito, mga kapatid, ayaw ng iba nang makinig. Ayaw nila makinig sa iba. Ang gusto nila, sila ang pakikinggan. Amen. Huwag tayo mali. Ito pa isang pagbuling sasabihin sa inyo. Noon naisip ko, mas marami ang masama sa mabuti. Ngayon ko na pag-isipan, hindi. Mas marami pa rin ang mabuti sa masama. Amen. Pagmasdan nyo, ilan pa bang nanako sa inyo? 3 lang. Ilan ang hindi. Di mas marami yung may posibilidad na maligtas. Tama, yun ang isipin natin. Kasi ang pinalusan yan, ang dami ng masasama ng panahon. Ngayon ba? Hindi. Ito ang panahon ng pagliligtas ng Panginoong Diyos. At ginagamit natin ang lahat dito para makapagligtas tayo ng mga kaluluwa. At ang unang-una nilang natin makikita ay ang bawat isa sa atin. Tinitingnan nila yan. Bakit kaya sinilito ka naman salita? Hindi na maganda. Amen. At isang araw, mga kapatid, huwag kang bibitaw kasi sa iyo nakasalalay ang kaligtasan nila. Ikaw yung magandang influence, ikaw yung magandang halimbawa. Pag-gamit ka sa Panginoon. At tinitiyak sa inyo, mga kapatid, ito na nakita ko. Pag nasa Panginoon Diyos tayo, yung buhay natin nag-i-improve. Amen. Kaya nga totoo, nakapita ko symptoms. Ang ganda na ito, nag-i-improve. Kasabi ko buhay talaga ang Panginoon Diyos. Amen. There is always room for improvement. Yun ang maganda sa Panginoon Diyos. Eh, Pastor, nababawasan na hindi tayo nababawasan. Lumalabas lang kung sino mga matitigas, matatatag. Amen. Yun ang mahalaga niyan, mga kapatid. At huwag tayo. Ang tanda niyo, ang sino mang manatiling tapat
hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi tayo nagsabi. Ang nagsabi nun ang Panginoon Jesus. Kasi kung hindi siya naging matatag hanggang sa wakas niya, wala tayong lahat. At anong wakas? Kamatayan. Yun ang kinatatakutan ng lahat, mga kapatid. Darating sa inyo ang isang pagkakataon, hindi na ninyo yung katatakutan ng kamatayan. Kasi napagwagian na yan. Napagwagian na yan. Hindi tayo mamamatay. Magbabakasyon lang tayo. At yun ang maganda, itinanim at pinamana natin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Dito natin pasamantalang tatapusin. Makikita ninyo doon, mga kapatid, hindi natutuwa ang Diyos sa mga bagay na masama. Kahit pagtulong-tulungan pa nila yan, hindi sila mananalo sa Panginoon Diyos. Kaya we are more than conquerors. Walang natalo mga anak ng Diyos. Pero sinasabi lang ng Panginoon Diyos, may mga tao na ganito, talunin niyo. Talunin mo yung matatalo mo yung mga kapatid. Amen. Walang sumagot. Ay, lahat ito kayo. Sumagot. Ano ba tayo dito? 7? Mapindito na 7. Tayo naman sa uminom.